Yun guys, mabilisan lang. Pag-usapan natin tong mga pahayag ni Senator Robin Padilla na maraming kesyo ganito, kesyo ganyan. By the way, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video at pa-follow na rin po ng ating Facebook page, Article PH. Let's go! Yun, umpisa na natin tong interview ni Robin Padilla. Sir, may we get your comment on the Chinese embassy saying they could not be intimidated, they will also not be silenced sa mga resolution? Natural lang. Hindi natin pwede pang hawakan kung ano yung sasabihin. Sir, Importante kung ano yung sasabihin natin. Dapat sumunod tayo kung ano yung sinasabi ng Pangulo. Firm daw, pero diplomatic, hindi bastos. Pero ang kiniklaim nila, yung daw ilang senador ang binabastos sila sa plenary. Do you think so, sir? Ano daw po? Sorry po? Parang kiniklaim noong tagapagsalita ng Chinese Embassy, yung ilang senador ang binabastos sila sa plenary session. tinithreaten daw sila, sir. Sila? Apo. Oo, kasi Apo. may sunod, may mga... Wala. Paano pinipersonal ay diplomatic talk yun. Nag-ano sila, parang nagdidebate si Kiko at si Cayetano. So, si Cayetano naman na oplok, yung ginagawa niya, pinoprotektahan niya, si Xi Jinping, yung baliw na presidente ng China. Bakit niya pinoprotektahan yun? Senador ka, tapos pinoprotektahan mo presidente ng ibang bansa, edi wow. Imbis na kayo dapat pinangunguna dyan, na kinukundi na yung China, bakit parang mas kayo pa yung nangunguna na kinukundi na yung mga Pilipino? Kapwa nyo pa senador, mga bobo. Diba? Ako komento doon kasi mga kasama ko yan. Pero wala kayong nakikita na pambabastos na ginagawa ng ilang senador sa kanila. Siyempre, pagtatakpang ko yung kasama ko. Bakit naman ako kakampi doon sa mga dayuhan? Sir, Siyempre, ako sa kasama. Sir, how should we treat them as a guest knowing na nakikipagsagutan sila, sir? Firm and diplomatic. Yan ang sabi ng Pangulo. Siya ang author dapat ng foreign policy natin. So, susunod tayo sa kanya. Huwag tayo maging bastos. Ako kasi, ang posisyon ko, hindi tama yung ginawa ni Commodore Tariela. Tama yun. Tama yun. Tama lang yung ginawa niya. Kasi ang sabi ng Chinese Embassy dyan sa Maynila na si Commodore Tariela daw ay nanggagaslight. Nanggagaslight daw siya. At ang sabi doon, yung Tariela is cross the line. Sabi nung Chinese Embassy dyan sa Maynila. Ang tanong lang sa mga Chinese Embassy dyan. Pag nagwa-water cannon ba sila sa mga Filipino Coast Guard at Filipino fishermen, hindi ba maano ka na? Hindi ka ba tumatawid sa linya mo? Hindi mo na ba kumbaga kinocross yung linya? Eh kayo, physical na yung ginagawa, yung China. Physical na, nananakit na. Eh ito pa nga lang na bibig pa lang ginagamit ni Commodore Tardela, umiiyak na kayo. Iyakin pala tong mga China na to. Kung ayaw nyo sa kung ayaw nyong mabatikos kayo, ayusin nyo kasi yung pag-aano nyo dyan sa South China Sea. At kung ayaw nyo rin mapakinggan yung mga ganyang salitaan, umalis kayo dyan sa Pilipinas, king ina nyo.
Diplomat. Kailan nyo ginawa yan, diplomat? Diplomat na ba yung ano? Diplomat na ba yung ginagawa ng China na pambobomba sa ano? Sa pangwawater cannon sa mga Coast Guard natin? Kailan naging diplomat yun? Tuloy natin. So, na ginawa niya ng caricature yung presidente ng China. Yun ang posisyon ko. Yun naman Goods yun, goods. Wala si Jinping, kulangot yun. Abnormal. Tapos insist kayo na insist na gigirahin tayo. Girahin muna nila yung Taiwan. Bago nila girahin yung Pilipinas. Di nga nila ma-invade yung Taiwan. Pilipinas pa kaya? Grabe yung conspiracy theory ng mga DDS eh. Ang lala eh. Galing sa ilalim ng lupa, tumatagos ng globo eh. Mga bano. ang sinasabi ko kay Senator Kiko, sa ibang mga senador, yun lang ako. But as for, Mali yun kasi naka-uniforme yun eh. but as Eh bakit yung mga Coast Guard ng ano, hindi ba naka-uniforme? Yung mga Chinese Coast Guard, di ba naka-uniforme yun pag nangwa-water cannon ng Filipino fishermen at saka yung Filipino Coast Guard, hindi ba naka-uniform o naka-civilian lang? Diyos ko. Anong kamangmangan yan, Senator Robin? Huwag niyong interviewin yan, depress yan. far as you know, sir, tinithreaten ba or ini-intimidate ng Senate ang Chinese Embassy? Knowing that you passed a resolution against Hindi naman them. ako sumuporta doon sa resolution na yun. But Senate as a whole, sir, walang intimidation kayong nakikita Alam mo, wala ka naman talagang ambag yan sa Senado eh. na ginagawa sa Chinese Embassy. Sa akin kasi, kung ano man ang gawin ng Senado, amin yun. Kasi hindi naman yun, hindi namin sinasama ang executive doon, hindi namin sinasama ang judiciary. Natural. Separate power kayo. Talagang hindi nyo kailangan isama yan. Baldog. We have 3 branch of government. We have executive, legislative, and judiciary. Executive, yan nung sa ano ng presidente. Oh. Legislative yan, Senado, Congress. At judiciary, yung lower court at highest court. Oh. Yung Supreme Court. You have separation of power. Hindi kayo pwede magpakialamanan sa isa't isa. Ganun yun, Robin. Ano ba yan? Ryan. Doon, desisyon lang ng Senado yun. O, kaya kung ano man yung posisyon namin, walang sino man na pwede magsabi na mali yun. Desisyon yun ng mga senador eh. Pero ako, personal ako, hindi ako kasama doon sa resolution na yun. Kasi nga, ang gusto ko, tanggalin yung sinasabi na sinusuportahan si Tariela. Bakit ipinaglalaban niya yung karapatan natin dyan sa sa Kalayaan Island Group? Eh bakit ayaw mong panigan si Tariela? Yung Kalayaan Group, yung may isla dyan na may naninirahan na ng Pilipino. Eh, bakit mong isusuko yan, Aber? Buti pa nga to sa Tariela, ipinaglalaban yung atin eh. Eh, ikaw, ipinapamigay nyo pa. Gawin nyo na lang probinsya ng China itong Pilipinas. Oh, yeah. Dami mong stat-stat. Wala ka naman bilang dyan sa Senado eh. Diba? Wala naman talagang bilang si dyan. Tapos sinasabi mo, diplomat pa. Respeto. Binabash ka dun sa Sinasabi niya dito, diplomat, saka respeto. O ito, panoorin nyo, bago siya interviewin doon. pinost mo daw na... Ay, paano yung mga pinabalita nyo?
Hindi, yung pinost nyo daw po na ano, yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, pinamigay na, yung... O para gayahin mo. Diyos ko. Respeto. Ay, Diyos ko. Kunyari. Ano na, laki na na aibaga. Mukhang di na nagtutulog ah. Kaya pa, Sen? Kaya pa? Tulog-tulog din. Ano ang sinasabi mong diplomat, respeto? Eh dito pa nga lang, wala ka na respeto sa reporter eh. Diplomat ka pang nalalaman. Walang ganun, kalukuhan yun sa'yo. Oh, baka may pera ka, di pamigay mo, padala mo doon. Anong problema? Yun lang. Yan na yung binoto nyo. Ayan na yung binoto nyo. Nanilbe para sa Duterte. Ayan na yung binoto nyo. Ayan. Baka hindi pa kayo madala ah. Ulitin nyo pa. Tatakbo ulit yan siguro sa 2028. Vice Presidente na. Tsaka yung ano, merong ano kumakalat sa social media na grabe yung pambabatikos sa ano, pinutakte ng batikos si Robin sa social media. Pinutakte siya dahil sa pahayag niya sa, I think, sa mga kabataan, Gen Z. Maiyakin daw. Iyakin pala kayo, Gen Z eh. So, panoorin natin gusto mo. Iyakin pala Gen Z eh. Ay, mali. At kabataan na binitawang pahayag ni Senador Robin Padilla tungkol sa depression at ang pagtawag niyang weak o mahina sa mga kabataan ngayon. Sa isang social media post, sinabi naman ni Padilla na base sa datos at hindi lang opinyon ang kanyang pahayag. Saksi si Danotin Pungko. Marami ang napareact sa pahayag na ito ni Robin Padilla kahapon ng talakayan sa pinamumunuan niyang Committee on Public Information ang panukalang i-ban sa social media ang mga kabataan. Ang mga bata Why? Bakit ibaban mo? Eh yung, kunyari, Facebook, di ba? E, paano pag walang load? Wala silang pang text. Di ba dapat may pang messenger? May messenger yan. Wala silang pang text. Eh, yung pang load lang nila is pang internet. Di ba? Just Robert, kung ano-ano naiisip mo eh. Sabi ko sa'yo, tama na eh. ko ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Weak pala kayo eh. Bakit? Paano naging weak? Sa anong ano? Sa anong dahilan? Nga, tuloy nga natin. Hindi kayo katulad ng panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Totoo naman yung sinasabi ni Senator Robin dyan. Dyan sa point na yan, agree ako sa kanya. Yan, agree ka sa, may thumbs up ka sa.
Agree ako dyan na kahit ako 1993 ako pinanganak. Pero hindi ako kasi more on gadget dati. Lagi kaming school. Tapos pag uwi ng school, yun. Bulan, laro ng mata-mataya, bangsak, yan, yung mga laruan namin. Sili-silihan, agawan face. Black 1, 2, 3. Isa nagsasapakan pa. Yung bangsak ang pinaka-paborito ko dyan. Hindi ako mahanap-hanap ng taya. Paano ako mahanap? Natutulog na ako sa bahay. Ito yun, kasi hindi kami more on gadget nung simula. Batang 90s yan. Hindi kami mahihina. Ganyan, problema yan. Usaping bayan, politika. Ito lang kami yung lang namin kayo. Pinagtitripan lang namin kayo. Batang 90s. Pero yung mga, I think sa mga ngayon, mga kabataan, sad to say, either you like it or not, ang dami yung reklamo. So, yan. Lalo na sa mga makabayan block. Daming kabataan dyan. Puro kayo reklamo sa gobyerno. Yung gobyerno na natin nagtatrabaho na maayos. Nakikita nyo ba si Bongbong nag-i-stay lang sa sa Malacanang sa isang linggo na sa Malacanang. Minsan si Bongbong wala yan dyan, di mo matatagpuan yan dyan. Tapos kayo araw-araw kayo sa lansangan. Gagawa nyo dyan substitute ng alikabok o mga basura. Agree ako kay Robin Padilla dito sa pahayag niya lang na noong araw, yung gano'n. Noong araw na sila ay kabataan. Ako batang 90s ako. Siyempre nabutan ko yung mga ganyang tawag doon, mga ganyang pamumuhay. Walang gadget. Yung dating computer, yung may likod, PRT, yung style, yung monitor, gano'n. Uso pa doon yung Yahoo Messenger, Friendster. Yan. Tapos yung YP. Hindi ko na pwede sabihin yung pinaka niya. Basta YP. YP pa yun. Yung YG na yan sumunod na yan. Tapos PH na Ganun. Alam ko Best tayo dyan, guys. Tuloy natin ito. Bakit saan pa mapunta yung kwentuhan natin? Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Depression. Yan ba yung yung kung ano-ano yung naiisip mo? Hindi ko lang alam kung ano. Kasi yung stress, alam ko, pagka may kumukuryente gumagano'n dito, tapos marami kang iniisip, kukuryente yun dito mo Yan. Yun yung alam ko na stress. Pero depression, di ko alam yan. Idea lang yung marami kang iniisip. Ganun lang. Normal naman sa tao yun na madami kang iniisip. Pero yung depression, di ko alam kung anong ang side effect nun. Baka saan nagkakaganon. Malapit na. Sabi niya ito matapos maungkat ang tungkol sa mga kaso ng self-harm sa mga kabataan dahil sa cyberbullying. Pero ang ilang kabataang aking nakausap may gustong itama sa mga pahayag ni Padilla. Ang pagiging vulnerable, for example, sa amin po, hindi naman po siya sign of weakness for me. Kakaiba po tayo ng generation, so ibig sabihin, parang magkakaiba lang din po tayo ng way of coping po to those situations. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time before, nung panahon nila, hindi siya
hindi siya nadadiagnose kasi ayun nga. So, wala. Saka pala. Wait na, Senator Robin, para may mali eh. Kailangan nga ba nakulong ulit? Yo, labas na tayo sa usapan nun. Mental health nga naman, hindi naman nila pinapahalagahan noon as compared ngayon na we're really vocal about those things. It's not a sign of weakness. I believe it's also a sign of strength because the fact that you are opening about your vulnerability, it's not easy naman to open up and it takes a lot of courage and strength to speak up about it. Pinalagan din ng ilang grupo ang pahayag ni Padilla lalo't hindi nila imbento ng bagong henerasyon ng depresyon na nararanasan nila dahil sa hinaharap nilang krisis araw-araw. Alam nyo, yung depressed na sinasabi niya, Senator Robin, alam mo ba kung bakit sila nadidepress? Nadidepress sila kasi meron silang senador na kagaya mo. Nadidepress sila kung bakit. Kasi ikaw yung nailoklok bilang number 1 na senador. Pero wala namang kaalam-alam. Sige, boto pa kayo ng artista. Pag sunod si Kuya Will naman i-testing nyo, si Kuya Will. Bigyan ng Jackie Chan. Kendeng. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Padilla. Pero sa isang post sa social media, sinabi niyang hindi lang bunga ng kanilang mungkahi o opinyon ang sinabing weak ang kabataan ngayon kundi base sa datos. Kaya kung nais daw makatulong sa issue na ito ng mga kabataan, dapat tugunan ang nakasaad sa datos at harapin ang nangyayari sa kabataan. Base sa datos ng Public Health Research Institute na Institute for Health Metrics and Evaluation, nasa mahigit 11 milyon ang prevalent cases ng mental disorder sa Pilipinas as of 2023. Sa bilang na ito, mahigit 3 milyon naman ang prevalent cases ng depressive disorders. Sabi ng sociologist na si Ash Presto, maaaring makaranas ng depression ng kahit sino, anumang edad o estado sa buhay. At hindi yan dahil sa mahina sila. Pero isa ko dyan sa talaga yan. Depressed. Ang alam ko lang stress. Pag marami kang iniisip. Medyo yung sa basta yung kasi minsan na-stress din ako eh. Pagka nararamdaman ko dyan, may kikirot bigla sa may ulo mo. Yun yung sinabi kasi ng tropa ko, trabaho. Kasi na experience niya din yan eh. Marami siya iniisip. Sabi ko, pre, alam mo ba nangyayari sa ulo pag nagkukuryente dito sa likod? May stress yan. Dami mo kasi iniisip eh. Dami ko ng pera, na-stress pa ako. Diyos ko. Hindi naman dun sa hindi porket may pera ka, hindi ka na-stress. Ano yan? Marami din talagang pagsubok sa buhay na dumarating sa isang tao. Kailangan nilang lagpasan. Okay? Tuloy natin. Minsan walang kontrol ang isang tao sa depression lalo kung dulot ito ng neurochemical imbalances o iba pang kondisyon sa katawan. Minsan ay may ambag din ang lipunan. Painting depression as weakness is also dangerous, especially because there are also some social aspects to depression. And sometimes we do also have young people who cannot be diagnosed even if they're depressed because there is actually just a lack of mental health infrastructure in the Philippines. Nakababahala raw ang komento ni Padilla kasi tila binabaliwala at minamaliit nito ang karanasan ng ilan. He also erases the other identities and demographics that do experience depression. It's very dangerous, especially when we are just typifying one specific sector of the population as weak, and we are reinforcing the stigma of a particular mental condition as de facto indicator of weakness. Ayon pa kay Presto, dapat magkaroon ng infrastructure at intervention para sa mga dumaranas ng mental health issue.
Alam ko meron pinagawa si BBM na ano eh, na yung tawag dun, yung mental hospital. Pinagawa siya mental hospital. Dalahin nyo na yan si Robin. Diyos ko ka, Robin, kung ano-ano kasi, ano eh. Pinagsasabi mo dyan sa hearing mo eh. Yan tuloy, pinotakti ka ng maraming kabataan. Sakit ng tiyan ko, mga 10K. Sakit ng tiyan ko kakatawa, mga 10K. Kung ano-ano ang pinagsasabi. Yan ang tunay. Yan ang tunay na mental disorder. Ang isipin mo dapat, ang inaano mo dyan, yung problema ng gobyerno. Yan ang inaano mo dyan. Pino-point out mo dyan sa ano mo. Sa hearing mo. Yung problema ng gobyerno. Napakialaman mo yung ano ng kabataan. Yung kabataan, malalakas pa yan kaysa sa'yo. Sila bata pa, ikaw matanda na. Issues. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkungko ang inyong saksi. Di ba? Tapos sasabihin mo yung mga kabataan ngayon na weak. Yan. Mahihina. Talaga ba? Nag-iisip ka ba dyan sa sinasabi mo? Sabi mo, hindi mo naranasan ng depresyon. Sabi mo yan, hindi mo naranasan ng depresyon. Hindi kayo mahina. Di ba? Sabi nyo, hindi kayo mahina. So, paano kung sabihin ko sa'yo mahina ako? Ano to, Robin? Ito. Di ba? Paano kung sabihin namin mahina ka? Anong mangyayari? Di ba? Piruin mo ah. Umiyak ka sa Senado. Sino ang weak? Panoorin natin guys. Pagtawanan nyo mga kabataan. No? Ba't di ko nakita na mayroong iba? Ako ang kailangan, ngunit hanap mo ay bakla. At kung masaya ka sa piling niya, sige sumama ka sa loob ng selda. Ang tanging hiling tay umuwi ka na. Huwag kang lumuha kung plastic naman. Ten. Sana yun sa Cocomelon. Teng. Weak. Ano to, Senator Robin?
Far across the blue water. Fräulein, Fräulein. It's my pretty Fräulein. Putang ina mo. Takbo, 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 takbo. When you wake up in the morning. Fly away. Skyline pigeon fly. Towards the dreams so let very far behind. Ay, hindi pala. Hindi pala yan. It's late in the evening. Just wondering what clothes to wear. Yeah, well, she puts on her makeup. You are wonderful tonight. I just go. I'll be wonderful to love as deep love lies in your eyes. But no wonder, after all, we don't realize how much I love you. Alright. Nós bota nela, o bonde chegou, as predadores perereca, sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Pinagtripan nyo na naman si Robin, ha? Yari na naman kayo dyan. So, tapos naman na to, guys. Wala akong masabi. Nós bota nela, o bonde chegou, as predadores perereca. Grabe, kasi na to. Ang lupit mo. Kala ko ba weak? Anyari. So, guys, dito ko na lang tatapusin. Maraming salamat. Pa-follow na lang po ng ating Facebook page, Article PH. Pa-subscribe na rin po ng ating YouTube channel. Comment ka na lang sa baba kung gusto mong ma-shoutout sa next vlog natin. Ganito lang. Maraming salamat. Ciao!